A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ngayon mga kapatid ay hindi natin alam kung bukas isang araw tayo ay makapagsimula sa buwan ng Ramadan. Depende kasi yan pag nakita ang buwan sa unang paglubog ng gabing papasok yung Ramadan. So dito sa Saudi Arabia, pwede rin tayong ngayon mag-start din kami ng niyata, tawagin sa Maranao. Ibig sabihin na mag-new sightening kami. At alam ko ganun din sa Pilipinas. Ngayon yung mga kapatiran natin ngayon dyan sa New Zealand, at ito naman ay patuloy pa rin po sila na talagang sila ay gusto pa rin na nanaliksik ng katotohanan sa Islam at gusto pa rin nilang maragdagan ng kaalaman nila, at ganun din tayo. At ito nga ay gusto nila ulit tayo ay makausap muli, kumustahan tayo, baka sakali ito ay kapulutan natin ng aral. Kapupulutan ng aral po dahil ang buhay natin dito sa mundo, lahat ito ay paggawa ng lahat ng kabutihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa gayon ay ito ay ating mapakinabangan. Ang bawat oras natin na tayo ay nandito sa mundong ito. Dahil kalak ito pumapasok na siya. Ang kapatid natin na nandun sila sa New Zealand ngayon, at alhamdulillah, mashallah, buong mundo po ngayon ang mga kamusliman ay nananabik na talagang gusto na nilang makapag-fasting sa buwan na ipinagpala. Let me add this person. Why it cannot be add? Bakit ganun? Abdullah, pasok ka uli. Pa-accept, i-accept mo uli. Or i-send mo uli para may accept natin. Kasi na-accept ko naman, hindi ko alam ano nangyari uli. So, ganun lang yun. Send ka uli ng request for acceptance. At ganun din yung kapatid natin niya si Omar. Nandyan din siya sa New Zealand. Hindi ko lang alam kung nasaan parte siya sa New Zealand. At mashallah, talagang napakaliit po ng mundo ngayon, At alhamdulillah, at tayo ay lubusang nagpapasalamat sa Allah. At sana hindi pa tayo mabawian ng buhay para tayo ay makapag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Alhamdulillah, ang kagandahan po kasi ng ating reliyong Islam ay magkaroon ka lang ng intention. Bismillah. Magkaroon ka lang ng intention. Ikaw ay gagawa ng kabutihan, at kung hindi natuloy ang kabutihan na gawain mo, ay meron ka ng gantimpala sa Allah dahil doon sa gawain na yun. Ayan na sila ngayon. Masya Allah, ang mga kapatid natin. Kumusta kayo? Alhamdulillah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Magandang hapon dyan sa inyo, o gabi na ba dyan ngayon sa New Zealand? Gabi na. Madilim na. Subhanallah. At kumusta kayo? Sina kapatid na Ja'far, si Ismail, si Abdullah, si Abdurrahim, si Yusuf, si Omar, sino pa yung mga nandyan? Katong mga Bisaya diyan. Ismail, may bago. Si Abdulaziz. Alhamdulillah. Kayo ba ay handang-handa na mag-Ramadan bukas o isang araw? Inshallah. Alhamdulillah. Excited na? Allahumma balik na Ramadan. Papaano ang inyong trabaho na kayo ay patuloy pa rin na magtatrabaho maski Ramadan? Alhamdulillah, Ustad. Sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, kami ay magpa-fasting. Allahu Akbar, Allahu Akbar. At ito nga, mapalad tayo dahil tayo ay nandirito sa buwan ng Ramadan, bukas o isang araw, depende yan. Alam ko, di ba may Muslim community dyan sa inyo, di ba? Marami po, Ustad. Maraming Muslim community rito sa Auckland. At marami rin ang mga masjid dito. Masya Allah. Very good. Maganda. Maganda, masya Allah. Talagang wa ardullahi wasi'ah.
ang kalupaan ng Allah ay napakalawak na kahit saan man tayo, pwede natin sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Saan man lugar tayo nandito sa lupalop ng mundo. So, magbabahagi ako sa inyo ng mga 5-10 minutes ng paalaala, kahalaga ng buwan ng Ramadan at pagkatapos mag-open forum tayo. Kung mayroon kayong mga pwedeng itanong o dagdag kaalaman o pwede nyong i-share ang inyong mga love story. Kung sino yung hihiling ng advice, baka pwede tayo makapag-advise. Okay, so anyway, mga kapatid, alhamdulillah. Okay, Abdullah, start na tayo? Inshallah po, Ustad. Sige. Alhamdulillah sa lahat ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinagkaloob niya sa atin. Mga kapatid, ikaw na nagbalik Islam ngayon. Ikaw na nandito nanonood ngayon sa video ito at pagkatapos pa ng video ito. Ikaw na isang born Muslim na Maranao, Tausug, Maguindanao, ano man ang tribo mo, Arabo ka man, sino man tayo na tayo ay nagabayan sa Islam ito. Alamin ninyo na ang pinakamalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay tayo ay nabigyan ng gabay sa relihiyong ito. Sabi ng Allah sa Quran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Ang sino man ang gustong bigyan ng Allah ng gabay ay siya ay ipapaunawa, bubuksan sa kanyang puso't isipan ang Islam na ito. Kung ikaw ay tumanggap ng Islam, mga kapatid, sister, ito ang tanging yaman, ito ang tanging kaligtasan. Ang Islam ang siyang panutunan at siya ang sistema at siya ang buhay natin. Hindi lang ito relihiyon, kundi ito ang aspeto ng pamumuhay na 24/7 ng isang Muslim ay pagsamba sa Allah. Importante ang gawain na ito ay gawain kalugod-lugod sa Allah sa pamamagitan ng pagsagawa ng gawain na ito na alinsunod sa gawa ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, alaikum salam. At kailangan ang gawain ito, ang kanyang kondisyon ay ikhlas, magiging dalisay. Mga kapatid, inuulit ko, kailangan ang ating mabubuting gawain ay dalisay. Walang silbi ang anumang mabuting gawain na ito ay hindi para sa Allah. Kasawi ang palad sa araw ng paghukom. At tunghayan natin, ramdamin ninyo na ang Ramadan na ito, ang kanyang dulot sa atin, ang kanyang epekto sa atin, ay para tayo ay maging dalisay sa ating mga gawain. Then pwede ka naman mapagkunwari, uminom ka ng tubig, walang nakakaalam, paglabas mo sa mga kapatiran mo, sasabihin mo, you know, man, I am fasting. I am very thirsty. pwede kang magkunwari, pero hindi. Dahil ang isang Muslim sa buwan ng Ramadan, mayroon siyang sariling ugnayan sa Allah. Siya ang Allah, ang lumikha sa iyo, ang lumikha sa atin, na mayroon tayong sariling ugnayan. Ang bawat isa sa atin, alam niya kung ano ang nasa puso't isipan at ginagawa natin. La'allakum tattaqun. Ito yung pinaka-dahilan. Ito ang kung bakit ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Ramadan, dahil para tayo ay maging matakutin sa Kanya, lagi natin siyang maalaala. At kung iisipin niyo mga kapatid, sa buong buhay natin, halos trabaho, pamilya, pero ngayon ay buwan na kung saan tayo ay dapat magbalik loob, gamitin ito sa oras ng pagbabasa ng Quran, pagtingin o panunood sa mga Islamic videos ng ating mga ulama, ng ating mga ustad, ng mga ngaral sa Islam, at ganun din ang pakikinig sa mga pagbasa ng Quran. Huwag nating sayangin, aksayain ang oras natin sa buwan ng Ramadan na hindi ito magamit sa pag-aalaala sa Allah. Isipin nyo, ang Ramadan hindi lang yung pagtitiis ng pagkain o pagpigil ng pagkain o pag-inom o lahat o pakikipagtalik sa asawa, lalo na sa araw, sa mga legal na mga asawa. Of course, alam natin ang makikiapid at ang mga zina, ito pinagbabawal ng Islam. Pero ang punto rito, yung mga halal na pwede natin gawin na kumain, pwede tayong uminom sa araw, pero pasamantalang ito ay pinapatigil. Bakit kaya mga kapatid? Kasi kung tutunghayan natin, hindi pwede lagi na masunod ang ating kagustuhan ng sarili. Alipin tayo. Dahil tayo ay alipin ng Allah. Masusunod ang gusto niya, mangingibabaw ang gusto niya, hindi kung ano ang gusto ng sarili. Hindi kung ano ang gusto ni Satanas. Ngayon,
dito sa buwan ng Ramadan, alam niyo ba ang ibig sabihin ng Ramadan, mga kapatid? Ramadan, mama na Ramadan. Abdullah, ano ibig sabihin ng Ramadan sa'yo? Palagay mo. Buwan ng pagtitiis, Ustad. Pagtitimpi. Yung buwan ng pagtitiis. Ito yung halal na pinagbawal natin. Ito yung halal na ipinagbawal sa oras. Ito yung ano? Kumbaga, ito yung pagkain sa oras. Tama ba? Pagkain. Pagkain, yung pagbawal sa pagkain. Mahilig ka sa pagkain. Ha? Masya Allah. Okay, yung iba dyan, si Ismail, Abdulaziz, Abdurrahim, Yusuf, Omar, ano ang ibig sabihin ng Ramadan sa inyo? Oh, yun, sa likod. Ikaw muna. Sige. Sige, brother. Ikaw muna. Bro Yusuf. Buwan daw ng pagbabalik loob, Ustad, ang Ramadan. Very good. Ano pa? Pagiging matatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagiging matakutin sa Allah. Very good. Ano pa? Bro Adam. Paglilinis ng ating mga sarili. Paglilinis sa sarili. Allahu Akbar. Alam niyo, yung lahat ng mga sagot niyo na yan, magpipinsan-pinsan lang yan. Parehas lang yan lahat. At lahat yan ay tama. Pagbabalik loob sa Allah, pagsisisi sa mga kasalanan, paglilinis sa ating mga kasalanan, magiging matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-iwas ng mga pagkain. Sabi ni Abdullah, yung pagkain, iiwas. Isa sa mga ibig sabihin ng Ramadan ay yung susunugin niya, Ramad, ma'akhudatun min ar-ramad yuhriku sayi'at. Susunugin niya ang mga masasama nating gawain na nagawa natin, nalinlang natin ang ating sarili. Paano niya susunugin sa buwan ng Ramadan? Susunugin nito ang mga masasama nating gawain sa pamamagitan ng paggawa ng mga mabubuting gawain. Subhanallah. Ibig sabihin, yung masamang gawain mo, masusunog siya, mawawala siya dahil magtatauba ka sa Allah at sa pamamagitan ng paggawa mo ng mga mabubuting gawain. Anong paggawang mabubuting gawain? Pag-aayuno, pagtitiis, pagdarasal ng tarawih, pagbasa ng Quran, pagzikr, pagbigay ng sadaka, pag-iwas ng pagtingin ng haram, pakikinig ng haram, pagsasalita ng walang kabuluhan. Lahat yan ay mabuting gawain, susunugin niya yung mga masasama nating gawain sa pamamagitan mo. Kaya dapat ang isang Muslim, alam natin, aware tayo, na dumating ang Ramadan, hindi lang para magtiis. Maggumawa ng maraming kabutihan para masunog niya ang ating mga masasamang gawain. Kasi ano ang sense? What is the essence of Ramadan and significance of Ramadan when Ramadan came and then we did not change? We did not do anything new to our relation or to our connection to our Almighty Lord. Di ba? Kailangan na bago, bro. Hindi dumating lang ng Ramadan, magtiis ka lang ng ayaw mo kumain, mag-ano, hindi. Kailangan paramihin natin dyan ang ating pagdarasal. Kailangan may mabago. Di ba pag Ramadan maraming mababago, bro? Mababago yung oras ng pagkain, oras ng pag-inom, oras ng pagtatrabaho, at yung buhay mo may mababago dyan. Yung mga daily routine na dati mong ginagawa. So dito sa buwan ng Ramadan, kailangan mabago natin dito, lalong-lalo na yung nasa loobin ng ating puso at ang mga magawaing mabuti. Napakalaking biyaya sa atin ng Allah na tayo ay ginabayan sa Islam. Mag-aayuno tayo sa katulad ng pag-aayuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isipin nyo ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na ito ay isa ang pangatlo o pang-apat na ito sa hadith ng Islam, na pag ginawa mo ayon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ang sino mang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan na ito ay para sa Allah, sa kanyang pananampalataya,
sa kanyang iman para sa Allah at ninanais niya na ang habag at awa ng Allah, kapatawaran ng Allah, siya ay patatawarin sa lahat ng kanyang mga nakaraang mga kasalanan. Pagbabalik loob, bro, it is a 1-month training. Isipin nyo sa buong nakalipas na buwan, 11 months, trabaho, pamilya, cellphone, lahat ginagawa natin na minsan makamundog bagay pagsunod sa sarili. Isang buwan na pagsasanay na para mabago mo ang sarili mo, magbalik loob sa Allah. Wallahi mga kapatid, kung bakit napakahalagang Ramadan, anong palagay nyo kung bakit, ano pang dahilan kung bakit napakahalagang Ramadan? Si Brother Adam, kasi si Adam, palagay mo, bakit kaya na ang Ramadan ay napakahalaga? Blanco na. Si Brother Yusuf, si Ismail, sige, pwede kayo anong kukuro ninyo? Alam ko naman kung ang sagot ninyo, sasagot din yung isa, lahat ng mga sagot nyo, magpipinsan-pinsan lang yan. Pag-ibig sila. Ha? Magpipinsan na. Ang Ramadan, Ustad, ay upang sanayin ang sarili sa Ustad, ang Ramadan ay isang turo na upang sanayin ang ating sarili sa paggawa ng kabutihan. Yun ang sa akin, Ustad, paggawa ng kabutihan na pag-aralan ng... Very good. Isipin nyo, ang tanong ko, bakit kaya mahalaga ang buwan ng Ramadan? Kayo ba nag-fasting ngayon? Nag-fasting sa inyo ngayon dyan? Meron bang nag-fasting sa inyo ngayon dyan? Wala. Wala pa? Ano po, Ustad? Walang nag-fasting sa inyo ngayon araw, di ba? Meron, Ustad. Isa si Adam. Meron, Ustad, si Adam. Pero naka-iftar na, Ustad. Adam. Aba. Nag-ayuno ka ngayong araw? Apa. Bakit ka nag-ayuno? Para sa Allah subhanahu wa ta'ala at yun, paglilinis nga po sa sarili, maalala lagi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hindi mo inantay ang buwan na itinakda ng Ramadan? Suna po, Ustad. Suna lang ha, hindi ka bayaran. Hindi po, suna. Suna lang po. Okay. At sandali, nandito pala yung isang kapatid natin. Papasukin natin si Saldi, sino ito? Espinosa. Ilala nyo sina Saldi Inoy at saka si Wilson? Sila ba yung kasama nyo sa ano? Diyan sa... Brother Omar po. Brother Omar. Si Brother Omar, si Saldi? Siya si Saldi? Saldi. Saldi Inoy. Humina. Ha? Hindi siya? Humina in sounds. Okay, sandali. Okay. So, Hindi nakapasok eh. Ano ba pangalan ni Omar? Si Saldi? Hindi. May pumapasok kasi dito sa akin. I-check ko. Ang pangalan niya dito, Saldi. Saldi. Si Brother Omar, di ba? Dito ba? Si Ligashin. Sino ito yung Ligashin? Ligashin. Oh. Ligashin Gifford Cody. Gifford, parang foreigner to hindi ko alam. Pero ano ba, tatanggapin natin, hindi natin kakilala or whatever, tignan natin kung sino siya. Ignore mo lang siguro yung Ustad. Tanggapin mo, Ustad, kung kuhan. Hindi mo, malay mo, taga-staff ko. O nandyan sa inyo. Sige, tignan natin, Ustad. Tingnan natin, Ustad. Basta wag lang disturb yan, ha? Makikisama lang sa atin sa usapan natin sa Ramadan sa Islam. Hindi mo Ang matakot sa problema sa babae. atin, hindi ba kayang papasok na yan? Kasi pwede natin i-reject. Ha? Okay, sandali. Balikan natin si Adam. Alam niyo, mga kapatid, ang ibang mga pantas, sabi nila, mas maigi at mas mainam na hindi pwede mag-ayuno 1 o 2 araw bago dumating ang Ramadan. Alam niyo ba yun?
Narinig nyo, hindi. Na-intera po, Ustad. Aywan ko. Hindi, iyan nyo muna. Siguro patayin nyo yung ano nyo. Kasi Iyok ko muna, Ustad, tapos pasok ulit ako, Ustad. Bakit? Hindi, ang gawin mo, okay na yan. Ang ngayon ay, okay naman. I-off mo lang yung sound mo. May mga pumapasok, hindi ko muna in-entertain para hindi tayo maputol o ma-disturb. Okay? Okay lang yan. Narinig nyo ako, di ba? Mahina, Ustad, yung dating, Ustad. Mahina. Bakit mahina? Umihina na ngayon? Okay, sige. So, ayan na lang natin na pumasok sila uli, mga kapatid. Mga kapatid natin sa New Zealand. Pero si Brother Omar ay hindi ko alam kung ano ba yung ano niya dati dito. Si Usman Mariano. Si taga saan ba si Usman Mariano? O taga, sorry talaga, hindi ko alam kung i-accept ko to o hindi. Pero yung mga kapatid po natin kasi sa New Zealand ay sila ay lagi nag-aabang po sa ating mga live para tayo ay magkaroon ng komunikasyon sa kanila sa pagdadakwa at sa paggawa ng kabutihan at ito nga nila-live natin ito. So sandali lang ito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baka itong si Usman, tignan natin itong si Usman. Okay. At yan, yun, ang punto natin doon sa pag-aayuno ng isang araw o pangalawang araw bago dumating ang Ramadan. Oh, ito si Usman. Usman. Assalamualaikum. Ikaw pala yun eh. Ikaw si Omar, di ba? Ikaw si Omar? Si Usman po. Usman na tiga saan? Mariano po. Dito po ako sa New Zealand. Magkakasama po kami nila, Brother Alan. Si Usman, tama. So, ibig sabihin, nahiwalay ka sa kanila, wala ka sa grupo ngayon. Kanina, Usman. Wala po, dito po ako sa bahay. Sa bahay. Saan ba yung bahay mo ngayon dyan? Dito Ustad, sa Glendin. Malapit lang sa kanila? Oo, medyo malapit lang po. O sige, dyan ka lang ha, kasi tanggapin natin itong sinong mga nagre-request na ito. Kanina, may nag-request si Abdullah. Anyway, antayin natin. So, kumusta ka dyan, Uthman? Alhamdulillah, Ustad. Ayos lang po. Thank you. Malamig ba dyan ngayon sa lugar mo na yan? Paano na po, Ustad? Pa-winter na, pero ngayon, paano ba? Medyo mainit pa. Papasok na po yung winter eh. Tignan, magkabaliktad talaga, no? Tignan mo nangyayari sa mundo. Ngayon, dito sa amin sa Saudi Arabia, paalis na yung lamig. Tapos na yung winter. Papasok na yung init. Tapos sa inyo, papasok na naman yung lamig dyan sa inyo ngayon. Lamig po. Sa Riyadh po. Mashallah. Ustad, ano? Oh, sa Riyadh ako. At ito, inantay natin. Ano lang po ako sa Taif po. Sa Taif? Mashallah, sa Taif. Ito. Malapit lang po kami sa Makkah eh. Very good. Mashallah. Oh. At ito si Uthman at nandyan yung mga kapatid mo na nandyan sila ngayon. Nagtipon-tipon. Isa mo lagi ako nandun sa kanila. Ayun, mashallah. Lagi dito yan. Malapit po kami sa mosque. Mashallah. Maganda. Okay. So ituloy natin sa kaiklian ng oras natin mga kapatid. So yung ginawa ng kapatid natin na si Adam na siya ay ayuno ngayon, gantimpalaan siya ng Allah. May reward ka bro sa Allah, inshallah. Pero yung ibang pantas, itong tandaan niyo, kasi ito aralin ito sa lahat ng mga kamusliman. Dinidiscourage nila. Hindi dapat na mag-ayuno tayo sa isang araw o 2 araw bago dumating ang Ramadan. Kasi kailangan maghahanda. Pwede kang mag-ayuno sa 1 o 2 araw bago dumating ang Ramadan kung ito'y pagbabayaran mo. O di kaya wajib, nagpanata ka. O di kaya meron kang na-break na fast noon last year, hindi mo nabayaran at gusto mo nang bayaran siya bago dumating ang Ramadan. Ang punto kasi doon ng mga pantas, kailangan paghahanda sa buwan ng Ramadan. Pero ganun pa man, nagawa ng kapatid natin na si Adam at kung sino mga Muslim na nanonood ngayon na nagawa nila ng fasting ngayon, sa uulitin po
next year, inshallah, Apo. ang gawin natin, 1 day or 2 days before Ramadan, wag na tayong mag-ayuno. Kasi kailangan paghahandayan sa buwan ng Ramadan. At ito rin ang gusto kong bigyan ng linaw. Ang buwan ng Ramadan, mga kapatid, halimbawa dyan sa inyo sa New Zealand, kung makita ang buwan dyan ngayon, mamayang gabi, ngayon, gabi na kasi dyan sa inyo, kung nakapag-decide na ang mufti o di kaya ang mga Muslim scholar o di kaya ang mga komunidad dyan sa inyo na nakita nila ang buwan na malapit dyan sa mga lugar sa New Zealand or sa Papua New Guinea na may mga Muslim doon na malapit dyan sa New Zealand. So, kung nakita nila ang buwan at sila ay nag-ayuno, sumunod kayo sa komunidad at kung ano ang pinagkaisahan ng mga Muslim sa lugar ninyo. Huwag nyo nang antay na sabi nyo, ay hindi, doon ako sa Saudi Arabia kasi hindi pa sila nakakita ng ulan, ng buwan. No, huwag na, hindi kinakailangan na antayin nyo kami. Kumakisabay kayo sa amin. Fal-aula, sabi ng mga ulama, ang pinakamainam at pinakamas mabuti ay kung ano yung lugar na nandoon kayo na nakita na napagkaisahan. Kasi ang punto doon, hindi dapat nagkakawatak-watak ang mga isang komunidad ng mga Muslim. Kung nakita nyo dyan ng buwan, alhamdulillah nakita nyo. Dito sa amin sa Saudi Arabia, hindi pa nakita, walang problema. Mayroon din kayong sariling ru'ya. At yan yung mga hatol ng karamihan sa mga pantas. Although may mga iba ring mga pantas na sabi nila, lalong-lalo na kung ang komunidad ninyo ay kasama kayo sa Akaliyat o Islamiyah o kunti lang ang bilang ng mga Muslim, tapos walang masyadong organisasyon, tapos dahil sa social media, nakikita nyo na ngayon, kung nakita ngayon ang buwan dito sa Saudi Arabia, hindi pa kayo nakapag-declare dyan, pwede rin kayong makisama. Anyway, from the both ideas na pwede kayong makisama at pwedeng hindi rin kayong makisama, ang pinakapunto doon is that the bottom line, doon kayo dapat sa lugar ninyo na kung saan nakita ang buwan na pinagkaisa ng mga ulama, scholar o di kaya yung mga namumuno sa inyo. So tapos na tayo, usapin dyan. Pangalawa, hindi nararapat sa isang Muslim na ikaw ay maunang mag-Ramadan na hindi pa nakita ang buwan sa inyong lugar o sa mga buwan ng mga kamusliman. Na gusto mo kasi mauna ka na first trip. Huwag ka mag-first trip, bro. Huwag ka mag-first trip. Huwag mo sabihin na gusto kong mauna, nananabik na ako na Ramadan ngayon. No. Kasi ang sabi, ang dalil, sabi ng Allah, "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Ang sino man nakita niya, nasaksihan niya sa inyo na dumating na yung buwan ng Ramadan ay mag-ayuno. Ang punto doon, ang maintindihan natin doon sa aya na yon, huwag kayong mag-ayuno kung hindi nakita ang buwan. Hindi dahil sa kung ano yung gusto mo, kung ano ang gusto ng Islam, ano ang gusto ng Allah. Yun ang Sharia. Tawqifiyah. Ibig sabihin, silence tayo. Yun ang gusto. So ang Islam, pagsunod, pagkalima. Ang pagsunod mo sa amir, ang pagsunod mo sa mga ulama ay isang uri ng ibada. Isang uri na ito ay kalulugdan ka ng Allah. Dahil ang kinakailangan dito ay ang pagkakaisa. Ngayon, tapos na tayo dyan sa masala, huwag kayong mag-first trip, kailangan doon sa pinagkaisahan. Pangalawa, doon sa unang nasabi natin kay Brother Adam at yung mga ibang mga kamusliman, huwag kayong mag-ayuno sa isa o dalawang araw bago dumating ang Ramadan. Mas maigi, dumating ang Ramadan, doon na tayo mag-start. Pangatlo, yung tanong ko sa inyo, bakit mahalaga ang buwan ng Ramadan, mga kapatid? Dahil, kung tutunghayan ninyo, dito kasi ibinaba ng Allah ang kanyang Quran. Ang salita ng Allah dito ibinaba sa buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan, hindi lang ibinaba dito ang Quran. Maraming mga ayon sa hadith matatagpuan sa Muslim, sa Hahaw, Sheikh Albani at ibang mga riwaya sa mga hadith, sa buwan ng Ramadan, dito ipinadala ang Suhufi Ibrahim, yung kasulatan na ipinadala kay Propeta Ibrahim. Sa unang Ramadan yun. Samantala, sa pang-anim na Ramadan ay dito ipinadala yung
ang Zabur na ipinadala kay propeta Dawud alayhi salatu wasalam. Sa ika-13 ng Ramadan, dito daw ipinadala ang sinasabing ang Taurah kay propeta Musa alayhi salatu wasalam. Sa ika-18 ng Ramadan, dito daw ipinadala ang Injil. Ang Injil, ang lumang tipan o tinatawag ngayon na Biblia ng mga Kristiyano. Ipinadala ito kay propeta Isa na anak ni Maria na siya Hesus Kristo kung tawagin ng mga Kristiyano. At ang Quran ay ipinadala sa ika-24 ng Ramadan o yung ibang mga pantas sinabi nila ika-27 ng Ramadan. Yung iba ika-23 ng Ramadan. Kung saan man, anong eksaktong araw, anong eksaktong araw dyan, importante ang lahat ng mga kitab ng Allah na ipinadala sa sangkatauhan ay ipinadala sa buwan ng Ramadan. Sabi ng Allah sa Quran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Allahu Akbar. Ito ang buwan ng Ramadan na ipinadala namin ang Quran, ang salita ng Allah na perpektong salita ng Allah dahil ito ay gabay sa sangkatauhan at magtuturo at magpapalinaw mula sa kasamaan at kabutihan. Ito ay gabay ang sino mang gusto niyang mailigtas, ang sino mang gusto niyang tunay na siya ay kahabagan ng Allah. Ang Quran na ito ang siyang dapat sundin. Ipinadala ito sa buwan ng Ramadan. Ang mga naunang kasulatan na ating nabanggit, ito lahat ang mga ito ay nasira, sinunog, nakorap na ito ng mga unang henerasyon. Yung mga propetang yon, yung mga ibang mga tauhan nila, sinunog, sinira nila, hindi sila naniwala, binago nila. Ang Quran, ito yung compilation ng lahat ng mga naunang naipadala. Ito yung final at wala nang darating pa. At ang kaibahan ng Quran sa mga naunang naipadala, ang Quran na ito na salita ng Allah ay siya ang mananatili at perpekto at hindi mababago at hindi makukurap na katulad ng mga naunang mga kasulatan na ito ay nakurap ng mga naunang sinauna. Dahil ang Quran, sabi ng Allah sa Quran, Nahnu nazzalna alayka dhikra wa inna lahu lahafidun. Kami ang nagpadala sa iyo ng dhikra. Ito yung Quran. Isang pangalan ng Quran, ang dhikra. Ito yung pag-aalaala sa Allah at ito ay aming poprotektahan sa anumang uri ng korupsyon, anumang uri ng panlilinlang, pagsira ng mga tao. Ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano, ang mga hindi naniniwala, anuman ang programa nila, sirain man nila ang Quran, sunodin man nila ang Quran, mismo ang Allah ang nagpabatid na ito ay kanyang paprotektahan. Nasa puso yan ng mga Muslim, ilang milyon ng mga Muslim ngayon, ng mga kabataan, na na-memorize nila ang Quran cover to cover. So bakit mahalaga ang Ramadan, mga kapatid? Dito kasi ipinadala ang Quran. Pangalawa, kung bakit mahalaga ang Ramadan? Dahil dito rin matatagpuan ang Laylatul Qadr. Mga kapatid, ang Laylatul Qadr, pag ikaw ay nakagawa ng mabuting gawain sa Laylatul Qadr, ang katumbas ng gawain na ginagawa mo na pagsamba sa Allah ay kasintulad na ikaw ay nagsasagawa ng pagsamba sa Allah sa loob ng 1,000 taon. Ang 1,000 taon, ayon sa kwenta ng mga pantas, aabot ito ng 83 years and 4 months. Yung iba, 84 years ang sinabi pa nila. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa Islam, kung ikaw ay nagbabasa ng Quran sa Laylatul Qadr, nagbibigay ka ng sadaka sa mga magulang mo, sa mga anak mo, nagluluto ka, nagpapakain ka ng mga tao sa oras ngayon, anumang gawain na mabuti na ginawa mo, magsisimula ang Laylatul Qadr from after Maghrib hanggang bago mag-Fajr. Sa loob ng period na yun ng mga 12 hours, from 6 to 5, 11 hours o 10 hours, yung period na yun, samantalahin natin na gumawa ng kabutihan dahil ang mabuting gawain na ginagawa mo doon
ay parang katumbas na ikaw ay gumagawa ng sa loob ng 83 years. Ibig sabihin nun, bro, mashallah. Ikaw, tignan nyo ang habag, tignan nyo ang awa, tignan nyo ang pagmamahal ng Allah sa kanyang propeta. Ipinagkaloob ang Laylatul Qadr sa kanyang sa umma ni propeta. Hindi yan ipinagkaloob sa mga naunang mga propeta ng Allah. Kay propeta Muhammad lang ito ipinagkaloob at ibinigay na kung sino ang gagawa ng mabuting gawain sa Laylatul Qadr na ipinagpalang gabing ito, ang siyang pinakamapalad ang sinumang gumawa. Dahil bro, kung ang edad mo ngayon 50, 60, 40 plus, gumawa ka ng Laylatul Qadr na mabuting gawain, kung isang taon nakagawa ka at nung maka-isang taon, pangatlong taon na ito, ibig sabihin 83 times 3, ilan na yun? 8, 6, 12, more than 200 years ka na nabuhay sa mundo. Ang edad mo naging 200 years more than sa paggawa ng kabutihan, habag at awa at pagmamahal ng Allah sa kanyang propeta at sa kanyang mga taga-sunod. Nangyari kasi yan sa kapangunan ni Propeta Muhammad, may nagtanong sa kanya, usugod ng Allah, paano tayo magiging katulad ng mga nauna na namuhay ng 500 taon, 400 taon. Si Propeta Musa, 950 years na nabuhay siya doon lang sa pagdadawa. Ang sabi ng mga pantas, sa dawa niya, 950 years, pero after that, 350 years pa ang naidagdag sa buhay niya bago siya mamatay. Ibig sabihin si Propeta Noah ay nabuhay ng 1,300 taon. More than that, to be approximate. At yan yung mga nauna ng mga propeta. So sabi nila, paano tayo magiging katulad nila na gumawa sila ng matagal na panahon ng pagsamba sa Allah? Bumaba ang Laylatul Qadr. Ya Muhammad, huwag kayong mabahala o huwag kayong malungkot dahil ang Allah ay nagbigay sa iyo. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Ipinadala namin ito sa Laylatul Qadr ang Quran. Mga kapatid, sa Laylatul Qadr din, doon sa maliban sa mga mabubuting gawain, at dito ako mag-stop dito sa kahalagaan ng Laylatul Qadr, dahil dito sa Laylatul Qadr, kaparami natin ang dua, paggawa ng kabutihan. Kasi dito sa gabi ito na ipinagpala, dito na naman ipapasulat ng Allah ano ang mangyayari sa susunod na isang taon sa buhay ng isang Muslim. Maaring mababago sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan at pagdua. Maaring may isulat sa gabing yun na ikaw ay hindi ka aabutan sa isang taon ng Ramadan. May isusulat sa gabing yun na ikaw ay makakapag-asawa, o ikaw ay makapagduduwaya, o ikaw ay manganganak ang misis mo, o ikaw ay magkakaroon ng kotse, ng bahay, at anong mangyayari sa buhay mo na isulat, na itakda, na ipapasulat ng Allah sa Laylatul Qadr. Kaya doon paramihin ng tuwa, paramihin ng paggawa ng kabutihan, dahil kung ano ang panalangin mo sa Allah, natanggapin niya, maaring may pasulat niya sa kanyang mga anghel, at yun ang mangyayari sa susunod na taon. Alhamdulillah, sa mga sandaling ito ay napulutan ninyo ng aral ng tungkol sa kahalagaan ng Ramadan. Ang Ramadan, mahalaga, dito ipinadala ang Quran. Dahil ang Ramadan, dito ipinadala ang lahat ng mga kasulatan. Ang Ramadan, dito kasi matatagpuan ang Laylatul Qadr. Ang Ramadan, ang buwan na pinili ng Allah na ang lahat ng ating mabuting gawain ay doble ang kanyang gantimpala, lalo na rin sa mga tao na sila ay nag-umrah sa buwan ng Ramadan, dahil ang katumbas nito ay parang Hajj na kasama nila si Propeta Muhammad. At yan, alam ko, naiinggit kayo ng mga taga dyan sa New Zealand na dati na dito kayo sa Saudi Arabia, hindi na kayo makapag-umrah. Allah. Malayo na, Ustad. Pero hindi lang yan. Meron akong key sa inyo. Maski hindi kayo nakapag-umrah ngayon, isipin nyo lang sa puso't isipan nyo, ya Allah, sana makapag-umrah ako sa Ramadan. Dahil sa magandang intensyon mo, alam ng Allah, batiin niya sa ikhlas sa puso mo, ang gantimpala na ikaw ay nakapag-umrah ay naisulat na. Maski hindi ka nakapag-umrah dahil sa gawain ng puso. Allahu Akbar.
Mapalad tayo sa Istanbul. Okay. So magbibigay ako ng hanggang 3 katanungan ninyo, kung anong mga katanungan ninyo bago tayo ang magpaalam, kasi kailangan ko na rin umakyat sa taas, kailangan ko dun sa opisina, at kayo rin alam ko sa Latal Isya na dyan malapit sa inyo. Unang katanungan, ano yun? Magagalit kay Brother Rafi sa nasa grupo dito rin sa grupo namin sa yes. Ang tanong po niya, Ustaz, ay bakit po kailangan ng moon sighting dito sa New Zealand? Ano niya? Bakit kailangan ng sighting? Okay. Or hindi naman specific sa New Zealand, bakit kailangan po ng moon sighting? Yung po ang tanong niya. Very good. Kailangan ng moon sighting kasi dalil sa hadith ni propeta na makikita natin sa Bukhari at Muslim na si Abi Huraira at ating ibang ibang mga nagbahagi ng hadith na ito na sinabi ni propeta, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata bi 30 yawma. Ang ibig sabihin ng hadith, pag nakita ninyo ang bagong pasok ng buwan sa pagpasok ng Ramadan, kung nakita ninyo ang buwan sa moon sighting ngayon, mag-ayuno kayo. Pero kung hindi nyo makita dahil ito ay matatakpan ng ulap at hindi nyo nakita, kumpletuhin ninyo na ang Shaaban na buwan ay maging 30 para makumpleto ninyo na ang buwan ng Ramadan ay magagawa ninyo sa isang araw. So yan ang dalil natin. Itong very clear proof na hindi tayo pwede mag-ayuno ayon sa gusto natin. Kailangan may moon sighting sa lugar mo, sa lugar ko, sa lugar nila, sa lugar ng mga ibang mga kamusliman. At napakaganda na kung ang moon sighting ay ang lahat ng buong mundo ay magkakaisa. Pero alam natin, hindi yan magkakaisa dahil iba't ibang paraan at iba't ibang oras na pwede makita at pwede hindi makita o di kaya ay maulap. Kaya lahat tayo pwede. Kaya ang dalil doon sa sagot mo, bro, yun yung dalil. Yun ang proof na kasi pag-uutos ni propeta na kailangan tayo mag-moon sighting pag dumating ang buwan ng Ramadan. Ustad, meron pa isa, Ustad. Ano yun? Halimbawa, Ustad, nagising ako, lagpas na yung oras, tapos na yung sahur. Alin pong mas mainam? Direct ako fasting? Dapat lang mag-direct ka mag-fasting. Kasi nasa buwan ka ng Ramadan. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay wajib. Wajib sa tao na siya ay nasa tamang gulang, tamang edad, nasa tamang pag-iisip, at siya ay walang sakit, at siya ay mukim. Ang mukim, nandoon ka sa lugar na kung saan nandoon ka nagtatrabaho o kung saan ka doon nananatili at hindi ka manlalakbay. Hindi ka musafir at wala kang sakit. So, ibig sabihin, wajib yun. So, ang gagawin mo, natulog ka dahil sa pagod mo, sabihin mo, gigising ako ng 3:00 bago 1 oras mag-fajr para magluto ako ng itlog at saka indomie para kakain ako. Pero nagising ka na, nag-aadan na ng fajr at nawala na ang nawala na yung oras para ikaw ay kumain, huwag kang kumain, huwag kang uminom, magtiis ka, magsabar ka, kasi wajib na ikaw ay mag-ayuno. Dapat ituloy mo yun. Hindi excuse na hindi ako nagising. Kaya ang dapat sa inyo, bro, nandyan kayo, yung mga iba sa mga kapatiran nyo, katulad ni Uthman at saka si Omar, na malayo sila sa inyo, pag oras na kayo ay kakain ng 3:00 ng madaling araw, tawagin nyo, text nyo, bro, gising ka na, bro, kumain ka na. Kasi maaaring tulog pa sila para mayroon kang gantimpala sa Allah na napagising mo ang iyong kapatid sa Islam. Ang sabi din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na sinabi niya, kumain kayo ng suhur. So kumain kayo ng suhur sa madaling araw dahil ito ay may baraka mula sa Allah. So ang maganda, bro, makain tayo na may baraka. Minsan yung iba, hindi na ako gigising, didiretso na ako. No, nandun yung baraka eh. Maski tubig lang, maski simple na sandwich lang. Importante, kumain ka kasi ayaw nga ng ating reliyon, ang Islam, na tayo napapahirapan
o pinapahirapan natin ang sarili natin. So dapat natin gawin, kumain sa waktu zuhur, yung pagkain ng bago mag-fajr. Kainan-inam yun sa Allah. Okay. Isang question na lang. Last question. Last Last question po, Ustad. Kailan po pwede ititigil ang pagkain? Pwede po bang kumain pa habang nag-adana? Ang maigi at pinakamainam ang lahat ng gawain sa Islam, pati ang pagdasal at pati ang pag-inom at pati ang pagkain ay may tinakdang oras. Ititigil mo na pag narinig mo na ang adhan. Hindi na kailangan na ikaw ay kumain o uminom na. Ganun din, pag iftar, narinig mo na ang adhan, yung ibang mga kamusliman, ginagawa nila, narinig na nilang adhan, hindi pa sila iinom, hindi pa sila kakain. After 3 minutes ba o 5 minutes? No, ang hadith ng propeta, kailangan uminom o kumain ka na pag narinig mo yung adhan. Ganun din, pag narinig mo ang adhan, na sigurado ka na yun ang oras ng waqtul fajr, kailangan mo nang huminto, nang kumain, at ikaw ay uminom. Ihinto na yun kasi oras na dapat ng may itinaktang oras ng pagpigil. Okay, bro? Jazakallah khair, Ustad. Shukran. Thank you po. Inshallah po, Ramadan Kareem. Sama po, Ustad, namin. Kasi bukas ang moon sighting dito, Monday, Ustad. Pare-parehas tayo, sim-sim, sawa-sawa, dito rin sa Saudi Arabia. Kulo sawa. Monday rin sa Saudi? Ngayon din, sa simula sa Pinas siguro, Ustad. Ngayon eh. Ganun din sa Pilipinas. Ngayon din sa Pilipinas. Alhamdulillah, pasalubungin natin na mainit ang pagtanggap sa buwan ng Ramadan. Nawa, napulutan natin ang mga aral ang patungkol sa kahalagan ng buwan na ito, oras ng pagtitiis, pagtitimpi, padamihan ng dhikr, pagbasa ng Quran, paggawa ng kabutihan, at pagbabalik loob sa Allah. Hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat at kita-kita ulit tayo insyaAllah kung mayroon pang ibibigay sa atin ng Allah ang natitirang buhay natin dito sa mundo. Kumusta ko kayo? Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Ustad. Barakallah.